Sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo eh. Okay. Oo. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Oo Kasi nga. ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran basta tayo, magkakasama tayo rito. Oho. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo i-identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta Opo. nyo na lang ba pinalitan? Meron nagsasabi rito na kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through ano na lang Opo, oo. Online. Di ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Oo Kasi nga. ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran basta tayo, magkakasama tayo rito. Oho. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo i-identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Meron nagsasabi rito na kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through ano na lang Opo, oo. Online. Opo. alam naman niya kanyang na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, Nakita, ganyan. naka-cast na ngayon pa ako, anya. Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa tingin nyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun. Anim yun eh. So, bakit ba nangyayari sa Senado yung, di ba nagpapalitan ng leader, mayroon nung inaalis, may pinapalit, ano ha? Ano bang dapat na aral dito na maunawaan ng, simpleng mamamayan, gaya po namin ni Nelson, ang tagapanood natin ay tinatanong din po itong mga bagay na ito kung bakit ba ito nangyayari sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ngayon po pinakahuli ay ang Senado. Bakit sa akin mo pa naman itatanong yan? Si Nelson lang, kaya mong sagutin yan. Ikaw naman. Hindi po kayo, Hindi, at least kayo. wisdom ang kailangan natin opo, eh. kasi kayo kung nandyan talaga kayo di Ibig ba? mo sabihin wala ka man lang 50% lang yung sa inyo. Yung 100 sa inyo, 100%. O di sabihin mo muna yung 50% mo. Tapos dadagdagan ko na lang ng 20%. Kung ang pag-uusapan siguro, chess kong mayroon kami, may kukontribute. Opo. Hindi kasi siguro ang napapansin ng mga kababayan natin, baka iniisip nila na pangkaraniwan na lang na nangyayari yan. Opo. Isang bagay na huwag na nating ikabahala. Nangyayari talaga yan. Di ba? Pero baka ang hindi nila naiisip, nangyayari nga yun. Opo. Pero anong aral ang pwede nating makita doon? Ang sabi nila, bakit nga nangyayari yun? Kasi Bakit? conforme sa panahon eh. Halimbawa, kailan ba nagpalitan sa Senado, Nelson? Last Monday lang, 2 Mondays ago. 2 weeks ago. Oo. 2 Mondays ago. Yes po. Oho. Ang dami-dami pang mga espekulasyon na lumabas. Yun nga po. Kasi hindi kasi sinunod yung utos ni ganito na ganito. Ayan, Sapagkat dinidinig na ganyan at ganyan. Ano? Pero ang isa sa aspeto na dapat nating makita, Oho. yung proseso kung paano papalitan. Kasi kapag okay. hindi ka nakakuha ng Sapat na ng bilang. sapat na bilang, wala.
Kahit na maghapon o magdamag kayong nag-uusap, o kaya umabot pa ng 3 linggo yung pinag-uusapan, pero hindi kayo makakuha ng bilang, Opo. walang mangyayari. Ang tanong dito, ano ba yung nag-trigger? Ayun nga. No? Kasi ako sa pagkakaalam ko, walang makukuha, walang makukuhang sapat na bilang para palitan si Senator Mig Zubiri. Mig Zubiri. Kaya pala sabi niyo, Sabado pala kanya, nag-usap-usap kami. Sa lahat ng mga nakausap ko niya, nasa likod mo kami, hindi kami magtataksil sa'yo. Sabado daw po ng gabi, yun pa pinag-usapan Yun nila. na, pero eventually, merong 15 na sumuporta. Iyan, opo. Pero ang hindi napapansin ng mga kababayan natin, Apo. 6 doon sa 15 Okay. ay nasa larangan ng entertainment. Ayan, di ba? Entertainment, parang movie industry. Parang ganun. Basta entertainment. Entertainment industry. Oo, okay. well, pangkaraniwan na siguro, movie. Movie industry, opo. Movie and television industry. Di Opo, ba? opo. Ngayon, bakit natin pwedeng isangkot yung sektor na yon? Oo nga naman, baka isipin nila. Kasi kung halimbawa, nandun kayo sa entertainment, ibig sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo eh. Okay, opo. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Oo Kasi nga. ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran, basta tayo, magkakasama tayo rito. Oho. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Pero mayroon nagsasabi rito na, kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through, Opo, online. Opo. alam naman niya kanyang, na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, Nakita, ganyan. naka-cast na ngayon pa ako niya. Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana, i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa Di ba? tingin niyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? 6 yun eh. Pero... 6 yun eh. Kung halimbawa, 15, alisin mo yung 6, siyam. Hindi mo matitinag yun. Hindi maalis nga Kaya naman. titingnan natin yung lalim. Yung lalim. Opo. Siguro, kung halimbawa, hindi lahat 6. Halimbawa, 2 lang yung nasa puting tabing. Opo, oo. Baka hindi nagkapalitan. O ibig okay. sabihin, kilatisin natin yung kalidad. At tingnan natin, ano ba yung layunin? Opo. Hindi ba? Hindi ba kinakailangan nating panagutan? Tayo ay isang independent institution. Ipagtanggol natin. Ano bang kasalanan nito? Ba't natin papalitan? Aha. Ano bang pagkukulang nito? Ba't natin papalitan? Ibig sabihin, kilatisin mo, lalo na, ina-address siguro natin yung mga ating mga botante siguro. Ano? Opo, oo. Kasi sa ayon sa gusto ay boboto na naman kayo ng Sa mga nalalapit na eleksyon, oo naman. wala nang 1 taon ano. Almost, 1 Opo, taon, oo. ano? May 12 ang eleksyon susunod eh. 1 taon mula ngayon. Opo, oho. Kayo po ay boboto na naman ng 12 senador. Opo, oo. Naalala ko kasi, Nelson, nung ako'y nandun ako sa municipality ng Sigma, Sigma. doon sa probinsya ng Capiz. Okay, opo. May dala-dala tayong konting gamot kasi napansin namin doon na malayo ang ospital at maraming matatanda talagang hindi pa nakakatigim ng x-ray. Opo, Meron kailangan kaming nila. dala-dalang yung medical van. May x-ray Merong machine. x-ray, yes, tsaka yes yung po. mga laboratorio. Mga ano lang naman eh. Opo. Inabot din ng 8:00 ng gabi yung medical mission doon dyan sapagkat matagal matyaga na luminya yung mga kababayan natin. Opo.
Tapos nung pinagsalita nila ako ng konti, ayoko na sana magsalita dahil medical mission lang naman yun. Opo. O sige po, kanya, ganito na lang ang gawin natin. Kukwento ko na lamang po kung bakit kami narito. Okay. Pasensya nyo na po itong daladala namin. Nakita nyo naman po, hindi naman namin maseservisyo ang lahat. Ang lahat ng may pangangailangan. Pero mabuti na lamang po, yung may madala naman kami. Kahit Na pa paano, ano lang. oo naman, oo. Malaking bagay na po yun. Oo. Kaysa naman po na kami pupunta lang dito, magkikindatan lang po tayo. Di ba? So natutuwa naman sila. Kwentuhan lang eh. Opo, oo. Parang town hall meeting lang. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, sabi ko, hindi dapat ganito yung nagiging kalagayan sana natin. Ang totoo niyan, ang adhikain ko yung makita ko kayo na kayo mismo kaya nyo nang bumili ng sarili nyong gamot. Opo naman. Hindi na yung Umaasa lang sila. umaasa. Maganda rin yung umasa sa iba. Ngunit mas maganda po ang kalagayan kung kayo po'y kaya nyo nang bumili ng gamot nyo, kaya nyo nang magpunta sa klinik ng kayo lang, lalo na yung sa ospital. Opo. Oo. Kaya po sa susunod, sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bobotohin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na pong mabuti. Oho. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Sila po talaga ang national leaders na babalikat dyan, katulong po ng Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po. Oo. Kaya po ang aking may papayo sa inyo, pakapiliin nyo na po. Piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya ikaw ba ay magpapa-install ng elektrisidad, ang hahanapin mo ba kanya yung musikero? Ay, mali ho naman. Hindi. Kapag ikaw naman ay kukuha magpapagawa ng kalsada, Oo. kukuha ka ba ng isang Oo. Kusinero. kusinero? Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, Oo. kukuha po kayo yung akma doon sa trabahong gagawin niya o ipagagawa ninyo sapagkat importante po yun. Tama naman po yun. Oo. Ngayon, ano natin sa pinag-uusapan natin, miski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, Opo. ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong pagpapalitan opo. na ang president halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Aha. Di ba? Kasi Opo. itatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano bang mali? Hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Oo nga naman. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka espekulasyon lahat yon. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan Oo. na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng pagpapala, awa at siyempre po pagpapatawad ng nag-iisang Panginoon Diyos sa ating lahat. Muslim, Kristiyano, Hudyo, anuman po ang ating religion, tayo po ay magkakapatid. Sabi nga po nila, brothers in humanity. Isa pong napakaligayang araw po ito para sa mga kamusliman sapagkat ito pong ating pag-uusapan ay parte po ng aming pananampalataya. At ito po ay sa isang Muslim, yan na po ang pinakamataas na antas. Siguro naman po sa lahat ng relihiyon, yun ang pinakamataas na antas, yung pagsunod mo kung ano yung tinuturo ng iyong pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna pong opisyal na buksan ang pagdinig ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Tinatawagan ko po ang ating Sekretarya, Binibining Bernardine Mahinay, ang ating pong kalihim ng komite upang kilalanin ang ating mga resource speakers ngayong hapon. Magandang hapon po, Mr. Chair. To start, we have with us this afternoon Representative J.C. Abalos from the 4-Piece Party List. Good afternoon.
From the National Commission on Muslim Filipinos, or NCMF, we have Director Masideng Marohombsar Salik, Bureau of Muslim Settlements. Together with him is also Attorney Michael Mitoon Ali, Acting Director 4 for the Bureau of Muslim Cultural Affairs. From the Philippine National Police, we have the Director for the Directorate for Police Community Relations. We have Major General Bernard Banak. Together with him is Police Colonel Manan C. Muarip, Chief of the Salam Police Center, Directorate for Police Community Relations, or DPCR. From the Philippine Statistics Authority, we have the ladies, Ms. Marjorie Villaver, Supervising Statistical Specialist and Officer in Charge of the Vital Statistics Division, and Engineer Marisa Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service. From the Department of Health, we have Engineer Luis Cruz, Supervising Health Program Officer of the Disease Prevention and Control Bureau. From the DOTR, we have Attorney Alvin Saint Delgado of the Legal Service. From the Department of Social Welfare and Development, we welcome Yusek Fatima Alia de Maporo, Undersecretary for Legislative Affairs. From the DILG, we have Yusek Alfredo F. Bayan, Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns. From the Imam Council of the Philippines, or ICP, we have Imam Ebra Moksir, its president. Together with Imam Moksir is Imam Abdul Kahar Salik. We have Imam Kasim Tumarumpong and Imam Ismael P. Sarip. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat po, Binibining Mahinay. Mga mahal naming bisita at resource speakers and persons, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo. Nabasa naman po lang lahat ito pong panukala na ito, na ito po'y napakahalagang panukala. Congressman, kayo po ang, sa oras na to, kayo po ang nag-represent kay Sister Princess. Yes po, Mr. Chair. Ako po ay co-author ni Congresswoman Princess sa panukalang batas na ito, Mr. Chair. Maraming salamat po, Kong. Alam nyo, kaming mga Muslim, masyadong malambot ang puso namin. Kapag hindi naman po kayo Muslim, ano po? Hindi po, Mr. Chair, pero marami po akong constituents at kaibigan na Muslim, kaya nauunawaan ko po ang kahalagahan ng ating ipinapanukalang batas. Tanggapin niyo po ang malalim naming pagpapasalamat. Kasi nyo, alam niyo po, ito pong panukala na ito, masyado po itong kontrobersyal. Kasi lagi po talagang nagkakaroon ng suliranin sa usapin ng... Siyempre po, hindi naman natin masisi yung ating mga kababayan dahil hindi naman po lahat ng kababayan natin ay naiintindihan ang kultura at tradisyon ng mga Muslim dahil alam naman po natin na dominante sa atin dito ay mga kapatid nating Kristiyano. At malinaw naman po na parang masyadong sa matagal na panahon, nagkaroon tayo ng historical injustices o meron tayong misunderstanding, ayaw natin magkaintindihan ng matagal na panahon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga naging mga pangulo natin at naging patuloy ang mga peace talks hanggang nakarating po tayo sa panahon na nagkaroon na po tayo ng BARM at ngayon po sa mga key positions sa national government, may mga Muslim na po na nandiyan dyan. Kaya sa katunayan po, nararamdaman na po namin talaga yung sinasabing inclusive. At lalo na po ngayon, pinag-uusapan natin ay patungkol sa kamatayan. Alam niyo po sa Islam, mga mahal naming bisita, ang kamatayan, yan po ang nag-iisang siguradong mangyayari. Nag-iisa. Nag-iisa po yan. At iyan, naniniwala naman po tayo na lahat ng reliyon, ito yung daan mo patungo doon sa kabilang buhay. Alam naman din po natin na sa atin mismong saligang batas, sa 1987 Constitution, nagsasabi na hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Ang pagpapatibay sa sinasaad po ng probisyong ito ay magiging sentro po ng ating talakayan sa hapong ito.
Kaya po, umpisahan na po natin. Gusto ko pong marinig po ang bawat komento ng bawat isa. Siyempre, uunahin po natin, unang-una, higit sa lahat. Ito po lagi yung pinag-uumpisahan ng diskusyon sa DOH. DOH, boss. Sa inyo po lagi kasi. Sa tagal ko po ng experience ko po, laging pinagtatalunan, yung po bang pagsasagawa ng, siyempre po, meron po kaming sariling ritual, sa Muslim po kasi may sarili. Unuugasan, hindi po kami iniimbalsamo, Sa amin po kasi, 24 hours lang, yun na po yung pinakapagitan. Kailangan po ay maihatid ka na kung saan ka nang galing at doon po yung lupa, sa inyo po, inyong ahensya po, ano po ba ang inyo pong comment dito po sa panukala na ito na isinulong po ng ating mga katulad po ni Sir J.C. Abalos? Sir? Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na Muslim. Sa tugon po sa inyong sagot, Senator Robin, ay as long as gagawin ito within 72 hours, still hygienic pa din po yung hindi imbalsamo. Yes po. Ibig niyo po sabihin, bali parang tatlong araw po, okay pa? Maximum po yan. Maximum. Ayun, napakalinaw po nun, Napakalinaw po nun, mga mahal nating kababayan na yung may paniniwala na pag lumagpas daw ng isang araw, yun na ho, nakakapagdulot na ng sakit. Hindi po totoo pala yun. Hindi naman po. Basta po yung cause of death ay hindi... Basta natural. Opo, natural. Hindi lang po ito yung, halimbawa, COVID, yung mga ganun po nakakahawa. COVID, HIV, mga yan po. Opo. Yun, maraming salamat po sa napakalinaw. Yes po, sir. Opo, magandang balita yan. Natutuwa ka ba, Imam? Ano po bang masasabi ninyo? At napakaganda po nung sinabi ng DOH dahil laging issue yan sa atin Laging sinasabi, nako, hindi malinis yung ginagawa ninyo. Ano pong masasabi nyo, Imam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay mapasa atin lahat. Ang aking masasabi dito, una ay sa ngayon doon sa dapat ay hindi na lang postpone ng 24 hours but ito naman ay kami ay happy ang mga spiritual leader na talagang yun pala ay yung 3 araw ay okay pala. But within the within the yun sa limitation na dapat within 24 hours ay may libing ang dapat nating namatay. Sa ngayon ako dun, yung sinabi mo kanina, yung opinion mo, ay hindi natin sa maligtasan. At according sa ating Panginoong Allah, kullun nafsin ja'ikatul maut. Bawat isa sa atin ay makakatikim na kamatayan. Ang nakakakuan dito ay mayroong tinatawag na sorpresa. Ang mauto, baktatan. Ang kamatayan ay sorpresa. So yun po ang kuwan natin ay hopefully na itong panukwala ay kami ay happy ang Imam Council of Philippines ay kami pinagpapasalamat sa ating lower house and the upper house ang pagpanukala dito ng yung requiring and proper immediate yung immediate na paglibing sa ating mga kadaver within the in accordance with the Islamic right. Thank you, sir. Maraming salamat po, Imam Muksir. Partner ko ito sa Marawi Nitatanungin ko lang po sana uli, Imam. Meron po ba kayong datos o approximate lang kung ilan po ba ang mga kapatid nating Muslim na hindi masyadong nakaya na magbayad sa ospital na hold ang katawan sa ospital? Meron po ba kayong mga ganong insidente? Ako, meron po kasi akong mga ganon na naranasan. Kayo po, sa inyo pong samahan, diyan po sa national, kayo po ang presidente ng Imam Council of the Philippines. Marami po bang mga kapatid natin ng insidente na mayapa sa ospital, hindi makuha ang katawan dahil hindi po makapagbayad at lumalagpas ang 24 hours? Tama po yun, no? Ako po ay nananilbihan bilang subordinate service, no?
sa Philippine National Police. 26 and 5 months ako naninilbihan. At ako ay prisoner Imam Council of Philippines. Marami pong nagsumbong sa akin na hindi talagang inilabas dahil sa yung pagbayad po. At lumalampas po ng 3 days. Nakakalungkot. Hindi lang, lalo na nung COVID po. No? At talagang ito ay nakakalungkot po. Pero ang aking kwan dito, kung walang garantor, sometime, ako mismo, nakapag-garantor din ako. At hanggang ngayon ay sometime, hindi nababayaran. Yun ang aking nakakalungkot kasi hindi nababayaran. Sabi ko, ako naman ang masisi ang pangalan ko doon. Sa Kidney Center, mayroon akong na ako naging garantor. Pero hindi nagbayad ang aking, yung aking kamag-anak, ay ako ang talagang sinisingil. So mayroon yan, sir. Marami pong nangyari dyan. Pero hindi ko makuha kung anong exact data as of moment. Maraming salamat po. May tatanong po ako sa ating Yusek. Ma'am Yusek Aliyah. Napag-usapan po natin kung meron pong mga datos. Ang DSWD po ba, meron po kayong datos ng mga kapatid nating mga Muslim na hindi po nakakapagbayad sa ospital at kung paano niyo po tinutulungan? Wala po kaming datos in terms of kung sino ang Muslim at hindi. Dahil po, ang tulong namin, ang tulong ng DSWD does not discriminate. In fact, it is very inclusive to the point na pati yung sa requirements po namin, isa sa requirements to cover funeral cost ay death certificate from the City Hall. Pero kung Muslim po, pwede ang certificate from the Imam. Kung IP, pwede ang certificate from the tribal chieftain. So it is inclusive. Our requirements are inclusive. Social protection is inclusive. And with regard to burial, or sa amin we call it funeral na, hindi na funeral or burial, it's just funeral. Ang funeral contract na usually ginagawa sa non-Muslim rights, it is the Muslim rights, the Islamic rights are Muslims are exempted from it dahil nga po iba yung practices ng Muslim. So in terms of datos, we don't have specific datos because we welcome all. I hope that is clear to everyone. And I hope it's clear also that we commend and we welcome this bill by the honorable Muslim representatives of the House and also, of course, Congressman J.C. Abalos, who is not Muslim but he understands the plight of the Muslims. And ang funeral assistance po, open for all. Napakagandang balita po niyan. Pwede pong tanungin ko din po ngayon ang DOH, sir. Babalik po ako sa inyo. Napakaganda po nung sinasabi na wala naman palang issue. Meron po bang mga pangyayari na sa mga public at private hospital, ang halimbawa po ang isang Muslim ay namayapa at wala po siyang pambayad, naho-hold pa rin po ba? Meron po bang ganun pa rin kayong nababalitaan o na-report sa inyo? Alam ko po, Senator, merong batas na bawal i-hold yung dead bodies sa ospital. Hindi ko lang po alam specific na Sunod, number. kung nasusunod po. Opo. Saka specific AO or AO na batas na yon. Pero bawal po yun na hold. Pwede po yung sinabi ni Sir Imam na yung promissory note para ilabas po yung body. Then, tsaka po babalik kung able to pay na po. Thank you. Masasabi niyo po na mas mataas ang porsyento na napapalabas naman po yung patay. Opo, basta sa site po yung AO, specific AO or batas na yun na bawal i-hold. Basta may promissory note yung next of kin. Thank you po. Opo, salamat po. Tanungin ko lang po ang DILG. Mindanao. Siguro naman po na nyo, Sir Bayan, yung tanong ko po. Kasi madalas po sa amin, sa aming tanggapan po, Sir, marami pa rin po talagang humihingi ng tulong ng mga namayapa naming mga kapatid na hindi pa rin mailabas kahit na may batas. Talagang po yun, malungkot na ganap, pero yan po yung katotohanan sa field. Ano po ang pwedeng gawin ng DILG doon sa mga private hospitals? O anong mga hospital na yan, public o private na yan, na isasawalang bahala naman yung batas, pinipilit pa rin yung mga tao na maghanap ng
pambayad o pangunang bayad kung hindi makagawa ng promissory note. Ano po ba? Meron po bang kayong pwedeng gawing hakbang? Pwede po bang tumakbo ang tao sa DILG, sa local government at sabihin itong ospital na ito, hindi kami inaano? Ano po ba? Ano po sa palagay niyo, Sir Bayan? Magandang hapon po sa ating lahat, Senator. Doon po sa inyong katanungan kanina, siguro mainam po na ating i-distinguish yung mga hospitals, no? Maaring isa private and public. Sa private po is medyo wala na po sa jurisdiction ng DILG yung bagay na yon. Bagay na pwede naman magreklamo yung apektadong tao doon sa hindi napagbigyan doon sa batas natin. Ngayon po sa public naman po, may mga public po tayong hinahawakan po ng ating local government, gaya ng provincial government or the local, municipal or city level. Ngayon sa ganang amin po, pag nagkaroon po ng mga ganyang sitwasyon, na i-hold o na-hostage sa tinatawag yung mga pasyenteng hindi makabayad, doon po pwede siguro pag nagkaroon po ng tamang may mga reklamo po pangyayari, pwede na pong pumasok ang DILG kung kinakailangan at hindi naman na-aksyonan ng ating local government. Pero so far, we believe yung local government sa level pa lang nila, alam po namin na ma-aksyonan na ito, pero nandiyan po lagi ang departamento just in case if and when hindi talaga kumilos at medyo nabaliwala yung karapatan ng ating mga mamamayan. Salamat po, Sir Bayan. Saan po, sa loob po ng local government, halimbawa, yung isang Muslim, kahit sino po, Muslim o hindi, may ganyang problema na hindi siya makalabas sa ospital, saan po siya pupunta doon sa local government na yun? Hindi. Bali po, titignan po natin siguro yung local government na posibleng namamahala po sa ospital na yon, no? So parang sa local po muna. Health nila. Opo. Doon magsasampa. Doon po siguro sila unang magsasampa ng reklamo para sila ay matulungan sa level na yon. Ito po pagka-public lang, boss. Pag-public lang. Kasi po ang Paano po yung private? Private ang malakas mang asar eh. sa private po kasi medyo hindi na po saklaw ng aming jurisdiction, no? Ang DOH meron po silang jurisdiction para Hindi po yung batas natin, siyempre, lahat naman po saklaw nito. An act prohibiting the detention of patients in hospitals and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Ayan po naman yung ating mga batas na ganyan. Kung nagkaroon po ng penalty clause po yan, may karampatang parusa at pwede naman po kung criminal po masasabi ang criminal. Opo. Then sa fiscal sa office po pwede po ma-file yung mga may pagkukulang. Yun po, susuportahan niyo po sila doon sa filing. Salamat po. May tanong naman po ako sa ating PNP. Sir, magandang boss, ang ating mga bayani. Sir, tanong ko lang po, halimbawa may nagpunta po sa inyong Muslim na hindi makabayad doon sa kanyang hospital bill, ay namatay na yung kanyang halimbawa kapatid, anak o asawa. Ano pong pwedeng gawing aksyon ng ating PNP? Magandang hapon, Mr. Chair. At marami pong ganong mga insidente na inilalapit po sa ating mga police station. Humihingi po ng assistance kung ano pong magagawa natin kung sakaling ma-hold sila sa mga ganong mga hospitals or similar circumstances. Ang ginagawa po ng ating police station ay inilalapit din po natin yan sa ating LGU kung maaaring magkaroon ng mga humanitarian assistance at para po i-facilitate yung pong hinaing ng ating pong mga kapatid na Muslim at tayo po ay nakikiramay sa kanilang nararamdaman na hindi nga mailabas. Ang ginagawa po nating kapulisan ay facilitator po. Tayo po ay nagpa-facilitate na kung saan po maaaring may mga mabubuting loob na maaaring magpagbigay ng financial na tulong. Doon po sa mga kasama natin na mga police station na may mga miyembro tayo na Muslim, gumagawa din po sila ng paraan. Nagkakaroon ng mga minsan, kontribusyon, voluntary contribution sa mga kasama natin. Dahil nakaawa nga tayo sa ganong situation. So, Mr. Chair, yun po yung ating nagagawa bilang pong tulong natin sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po, sir. Sa ating naman pong Salam Police, sir. Meron po ba kayong natatanggap na ganyan? Na mga nagpupunta sa inyo, mga kapatid natin, nirereklamo yung ospital? Assalamualaikum, sir. So far naman, sir, tagal-tagal ko for 6 months, sir.
wala naman lumapit na ganong insidente na kung saan ang isang kapatid nating Muslim na nanghingi ng tulong pertaining na yung kanilang mga pamilya hindi nakuha sa ospital. But on experience, sir, ako'y taga-Basilan din naman. Generally, kasi karamihan, sir, ng ating mga kapatid na Muslim na napunta rito sa Metro Manila ay naghahanap buhay. So limited lang, sir, yung kanilang financial capabilities. At pag nangyari yung namatayan ng kapatid, kuya o anuman dito sa Metro Manila, naghihirap talaga, sir, at naghahanap ng paraan upang mapabilis yung pagkuha sa hospital. At may experience din kami nito noon, nang wala pa, sir, yung batas na yan. Talagang nadidelay yung paglabas ng isang bangkay ng isang Muslim sa mga private or public hospital. Kailangan pang i-comply yung mga dokumentong pangangailangan. So dati yan, sir. Sa ngayon naman, wala na. And hoping, sir, personally, I'm very much happy na merong ganitong panukalang batas na matulungan yung ating mga kapwang Muslim na hindi kaagad nakukuha yung kanilang mga bangkay ng mahal sa buhay sa mga hospitals na minsan natitigil, sir. So yun lang po, sir. Thank you. Salamat po. Taga-Basilan po pala kayo? Allahu Akbar. Meron lang po akong tanong uli dito po sa DOH, sir. Noong December 2023, nagkaroon daw po kayo ng Janaza Management Training na ginawa po sa Cotabato Medical Center upang matuto ang mga Muslim hospital staff ng tamang pagsasaayos ng bangkay ng ating mga yumaong kapatid. Maari po ba kayo magbigay ng karagdagang detalye ukol sa Janaza Management Training? Pagpanahin po, Senator, hindi po ako aware dun sa activity na yan. Opo. Sensya na po. Opo. Pero sigurado naman po meron ganito sigurong nangyari kung na-report po ito. Ano po ba yung activity na ginawa? Janaza, ito po yung kung papaano Linis po. mas maganda yung ating imam ang magpaliwanag. Imam, hindi po ako knowledgeable. Mas maganda kayo po ang magpaliwanag ng ating Janaza rights. Okay, thank you, Mr. Sarmano. Actually, ang importante po sa patay na Muslim o kadaver, apat lang ang importante. This is a fardu kifaya. Una po, ang gagawin po ay linisan ang isang patay at ablusyonan. Dapat ang imam ang dapat ay talagang gagawa doon. Pangalawa is yung dapat yung srodin, yung dapat ay kapan, ilagay sa cloth na very simple, yung white. Then after that ay dasalan, prayer, and then after that ay doon dadaliin sa huling hantungan. Apat lang ang obligatory. So ibig sabihin nito ay mayroon pong mga procedure at paglilinis po sa isang patay. No? Mayroon tayong tinatawag ni Sir na janaza, yung paglinis ng ating Muslim cadaver. Thank you po, Mr. Chairman. Balik po ako sa inyo mamaya, sir. Tatanong ko lang po sa NCMF ito. Sir, NCMF, napakaganda po nito kung nung December 2023 daw po, nagkaroon ng Janaza Management Training. Hindi po ito tumaan sa inyo, sa NCMF? Ito pong mga ganitong training? Assalamualaikum and good afternoon, Senator. To our knowledge po, under the Bureau of Muslim Cultural Affairs or even po sa Bureau of Muslim Settlement, we are not aware po that they conducted such. But considering that they did, sa amin po, it's a welcome initiative on the part of the DOH, and we would be more than willing to assist them kung sakali pong gusto nilang ipagpatuloy po yung ganong klaseng programa. Yun. Napakaganda po noon, Engineer Luis F. Cruz ng DOH. Alam niyo po, naniniwala naman po ako na sigurado ako 100% meron nitong guidance itong ginawa nilang Janaza Management Training na to na ginawa nila sa Cotabato. Pero mas maganda po ito, sir, kung makipag-coordinate po tayo sa NCMF para mas magawa po nating national kasi sa totoo lamang po pati po ang Sharia courts natin ngayon ginagawa na po natin siya, dinadagdagan natin siya kasi nga po
ang mga Muslim po ngayon sa Pilipinas, lalo na po nang binanggit nyo kanina ni Sir, ang mga Muslim po ay kalat na po sa buong Pilipinas. Basta may palengke, may Muslim. Kaya napakahalaga po nito, Sir, ito pong ginagawa ninyong Janaza Management Training. So asahan ko po yun, NCMF, na kayo na po ang makipag-coordinate sa DOH? Definitely po, we would undertake po to initiate po yung communication, line of communication with them. And definitely po malaki, tulad po nung nabanggit nyo, malaki naman po talaga may tutulong at may contribute po nito para sa awareness ng ating, specifically po sa government, na paano i-deal with ang ganitong klaseng bagay na kino-consider nating mga Muslim na sagrado pagdating po sa ganyang bagay. Opo, gusto ko naman po din ipabatid sa ating mga kababayan na wala naman po kaming inihinging special treatment ang mga Muslim. Katunayan po, very simple lamang po yung sa katunayan po, ugasan lang po ang mahalaga sa lahat. Tubig at lugar ng ugasan. Yun po yung napakahalaga. Ang mga Muslim naman po ay ang telang puti lang po ang napakahalaga. Wala pong extra na kailangan malaki ang ilalabas ng gobyerno. Hindi po, napaka-simple po ng Islam. Simplest. Kaya ito po ang kung ano man po yung pinag-uusapan dito at sigurado naman po akong hindi naman mabibilaukan ng DOH dito kung ano man po yung napaka-simple lang po nito, sir. Apo. Maraming salamat po. Meron pong mabigat na tanong dito sa NCMF. Pero magaling naman to si attorney, malilisot. Lagi kong guest to eh. Attorney, may tanong ako dito. Makikita naman po natin na sa ating burial practices, time is of the essence po. Hindi po ba inconsistent na isa po sa requirement sa pag-issue ng burial permit ay ang pagsumite ng death certificate? Ito po ay tanong po para po sa NCMF. To our understanding, Senator, hindi naman po dapat. Bigyan ko po ng, at least based on my personal experience po, my father passed away in 2021. And fortunately enough, dito po sa Manila, accessible yung Montalban. So relatively madali pong puntahan. But this is not the same situation for a lot of our Muslim brothers and sisters na maybe in a location where challenging yung time is of the essence yung lugar. But in my personal experience po, the issuance of the burial permit would be actually is a requirement insofar as the death bago po na-issue yung death certificate was concerned, na-issuehan naman po, na-action naman po kagad yung burial permit. And in this particular case po kasi, tulad po nung nabanggit nyo kanina, wala naman pong additional requirements talaga yung paglilibing sa atin. Truth be told, mahukayang ka ng 6 feet and masunod yung particular issues, and in that particular case walang hinihinging additional, I don't think there should be any concern insofar as having the burial permit be issued immediately. In fact, sa amin nga po is pagka pangyari ng pagkakamatay, although the formal death certificate na binibigay kay PSA hindi naman natatapos agad, but yung initial documentation coming from the hospital, coming from wherever the death occurred, immediately makukuha po yan, and that should be sufficient insofar as the burial permit is concerned. Because as far as we are concerned, yun nga po, hinahabol natin yung oras na iyon. So masasabi niyo po sa lahat ng lugar may ganitong klase na hindi tayo nagkakaproblema? Ay, well, yun po yung akin po is hindi dapat magka-problema. But truth be told po, there are instances po na nangyayari ito. Because again, tulad po nung goal ng batas, which is to familiarize all the institutions na ganito dapat ang gawin pag Muslim yung namatay. Truth be told, hindi po lahat naiintindihan yung necessity or yung naiintindihan yung
significance nung hinahabol nating isang oras. Kaya din po, malaking bagay na isabatas ito para it becomes a standard to which na pwede pong asahan nating mga kapatid na Muslim na hindi na nila kailangang ipaliwanag. Kasi, truth be told, that's one of the common experiences, I suppose, nung mga Muslim na nakatira sa non-Muslim denominated areas. Time and time again, kailangan mo ikwento bakit. Kailangan mo ipaliwanag kung bakit. This law will at least allow us na hindi na namin kailangan maikwento. Yung batas na po ang nagsasabi na itrato kami in the same manner at which, itrato tayo in the same manner at which generally tinatrato everybody else. Opo, napakaganda po ng pagpapaliwanag nyo. Dahil alam niyo po, ako po ay balik Islam. So, lumaki po ako sa, alam niyo na, yung pag kami namamatay sa amin, 3 araw hanggang 5 araw, umaabot yon. Minsan, pag may inaantay pa na nasa abroad, umahaba pa yon. Kaya hindi talaga natin masisisi kung yung ating mga kababayan natin na hindi naman Muslim, sa kanila, may allowance talaga eh. May allowance sa kanila. Kaya dapat lang ipaliwanag natin na sa Islam talaga, walang 2 araw, walang 3 araw, walang 4 na araw, 1 araw lang. Kaya sana, itong batas na to, maisulong para hindi na tayo nagkakaproblema sa papeles. Kasi, alam nyo, minsan yung pag-issue ng death certificate, ang tagal po. Napakatagal. Ang daming hindi natin maintindihan. Nung pumanaw lang yung isang mahal namin sa buhay, ang tagal lumabas ng death certificate. PSA, ma'am, may tanong po ako sa inyo. May nakikita po ba tayo na maging posibleng issue kung pauunahin po natin ang libing sa pag-report ng kamatayan at ang pag-issue ng death certificate? Thank you, Senator, for that question. Actually, in the current guidelines po ngayon, we recognize the Muslim tradition to bury within the 24 hours. That is why hindi po kami nag-impose na kailangang may burial permit. So isa yun sa mga exceptions na inisyu namin. I'm just tracing the memorandum guidelines, Senator. Ang nagiging issue lang is yung after the burial, ang napapansin namin, mababa po yung death registration natin. So doon po sa aming data, no, kasi ang ating commitment, ang datos po kasi ng mga causes of deaths, yung death statistics po, nanggagaling po yan sa death registered na certificate. So nandun yung mga causes of death, yung mga underlying causes of death. At ginagamit po ito ng DOH, yun ating pong mga ibang program planners para sa pag-address ng mga mortality and morbidity cases. So sa BARM, na-observe natin, sir, that we have a very low death registration. Sa aming pong latest na study, lumalabas po na sa 2019, 32% lang ang registered dun sa expected deaths na supposedly dapat na-register in BARM and 42% in 2021. So 26 sa 2019, 32% in 2020, and 42% in 2021. Before the pandemic po, Senator, the death registration rate is even below at 20%. So I think there's some, siguro dahil sa cost nung COVID, kaya medyo nag-strike yung increase ng death registration. That's why we are very happy na meron pong bagong batas na ginagawa niyo po ngayon. Kasi po, talaga pong yung initiative ng PSA ngayon is how do we engage our Muslim brothers to register yung mga death certificate? Kung wala po kasing need, hindi na po ba inire-register itong mga dapat ay na-register? So, siguro, Senator, yung pakiusap lang namin, kasi under the sanitation code, yung sinasabi ni Sir sa DOH, within 72 hours, no, kailangan, actually, within 48 hours, kailangan ma-report yan sa local health officer para ma-review yung causes of death. So that's under the law. But syempre hindi na pwede, no, sa within 24 hours kasi sa atin kailangan ng i-bury.
So siguro yung tinitingnan lang namin po dito, wala po kasi tayong problema pag ang death occurred in hospital or in facilities kasi sila po yung magpe-prepare ng death certificate. So sila yung maglalagay doon kung ano yung causes of death. But our problem is marami pa rin po yung mga namamatay na kababayan natin outside the facilities, mga hospital. So yun yung kailangan pong i-report sa ating local health officer para magawa ng death certificate. So nakikita namin, Senator, na nandun yung gap para makapture natin yung tamang datos ng Muslim death registration. And we fully support this, Senator. Meron na kaming draft ng aming mga recommendations. And maganda po na meron tayong representation ng imam kasi we know na malaki po yung ano nila, not only on the marriage registration, baka gusto din natin lagyan ng role para po dun sa notification na pag namatay dun po sa isang whether kung yan man ay rural or urban area, sila na po yung parang may responsibility to report to the local health officer para po ma-register yung death certificate po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Imam, ano pong masasabi ninyo? Maganda po yung sinabi ni Ma'am. Maganda po yung role na binibigay ni Ma'am. Actually, Mr. Senator, agree ako doon, no? At totoo yun, no? Ang aking experience yan, no? I am now 57 at marami tayong na-administer na mga patay po, no? Yung tungkol doon sa akin, yung burial permit, wala akong experience na isang nagiging hadlang na ilibing ang isang Muslim tungkol sa burial permit. But ito, sa transportation. Halimbawa, yung brother natin na gustong namatay dito sa Metro Manila, ay iuwi sa Mindanao, ay sinisingil ng ating transportation sa PAL o sa Cebu Pacific, yung tinatawag na burial transport permit. Without that, ay talagang hindi ka papalusutin. So, yung death certificate, pangalawa, yung burial transport permit, ang kanilang requirement. Doon sometime nagkaroon. So, itong burial transport permit, ito ay pinipirman po ng ating mga imam. Yung nag-administer ng yung ating janasa. So, yun po ang kwan natin. Tungkol naman doon, I am agree, no? Mas maganda yan, no? Yun din ang aking kwan na dapat, ay ang imam po, ay kasi sila din ang alam mo kasi tulad yung liwanag doon sa kwan mo yung ginawa mong libingan ay lahat na namatay po ay doon sa ating officer in charge doon ay doon binibigay ng dato o ilan ba ang mga namatay at ano ang kinamatay nandun. So nasa kanila at sa palagay ko ay yun po ay sinusubmit doon sa local registrars. For example, doon sa Noksagray. Walang po problema doon. Thank you po. Maraming salamat po. Total, napag-usapan na natin ng transportation. Meron po tayong sa DOTR. Sir Attorney Al Vincent G. Delgado. Attorney, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali po. Apo. Ano po ba ang requirements sa air transport ng mga labi? Yes sir, iba-iba po kasi yung yung pag air transport po kasi sir, nakadepende po sa airline yung permit po ng So iba-iba po yung mga hinihingi po nila. Okay. Tama po ba na kabilang dito ang death certificate at may iba pa na naghahanap ng certificate of embalming? Yes sir, meron pong instances na ganun na naghanap po sila ng death certificate kasi yun po yung nakasanayan. Kaya yun po yung hinahanap nila. Yun na po yung requirement sa lahat. Muslim, Kristiyano, yun na po yung requirement. Opo, may ganun po. Sa kasalukuyan po, paano po pag-accommodate natin sa mga labi ng mga yumaong Muslim? Halimbawa po, may katulad po nung sinabi ni Imam, meron naman pong alam natin, halimbawa, knowledgeable naman po siguro yung naandoon na taga-DOTR na alam naman niya yung customs and tradition and religious restrictions ng Muslim. Basta ang po sir, Senator, yung requirement lang po is dapat compliant sa sanitation code sa
biyahe po ng mga ng cadaver po yung bangkay. Dapat po yung nakaseal ganyan. Meron po yung technical specs na dapat hindi Meron na kayong sistema na sinusunod pagka meron Muslim? po, opo. Meron na. Meron Opo. po. Hindi po pang Muslim, pang kalahatan Sa lahat, na po yan. opo. Pero pag Muslim, meron, alam nyo na kung paano i-handle. Hindi ko po masagot yung Kasi halimbawa, itong sir, certificate of embalming, wala naman kami pong paano po yun? Actually, wala naman na certificate of embalmment. Ang ating requirement, sa ngayon, kasi yung isang araw, yung ating buting General Faisal, namatay yung isang araw. Kasama ko doon, but dalawang requirements. Death certificate at saka yung tinatawag na, ito, pinicture ko pa ang tinatawag na yung cadaver for transport. Yun po ang hiningi pag Muslim. Pag Muslim. Ayan. Ayun po, sir. Okay naman po. Wala po kayong naging problema. Smooth naman daw po, attorney. Meron lang po akong gustong-gustong malaman. Ano po ang posisyon ninyo sa panukalang ito? Kayo po ba sumusuporta sa panukala na ito? Yes, sir. Senator, sumusuporta po yung Department of Transportation sa panukala po na to, yung Islamic Burial Rights. May konting lang po kami dito, yung clarification na gustong malaman. Kasi po, meron ang goal po natin, gusto natin mangyari is mailibing within 24 hours or yung next call to prayer po, yung labi, yung cadaver, yung bangkay. Kaso po, dito sa isa sa mga provisions po dito, may nakalagay na parang exception na yung tinatawag pong forensic interest. So parang may pagkakataon na pwedeng ma-delay pala. Kasi ang gusto po natin, hindi na natin kailangan ng death certificate para maipalibing agad yung pamilya po na namatay. Ngayon po, babasahin ko po dito sa line 12. Simula line 9 po. In the absence of authorized health officer, etc., the death shall be reported. Yung death certificate po i-prepare ganyan. Pero hindi po kailangan. Pero provided that should forensic interest exist, the family of the deceased must first be informed prior to any examination that may be conducted by law enforcement authorities assigned in the case. So parang sinasabi niyo po na pwedeng magkaroon ng pagkakataon na pwedeng ma-delay yung pagpapalibing kung meron pong forensic interest. Ang position po ng is we support, ng DOTR po is we support the bill. Klaruhin lang po kasi baka mamaya pag merong ganon, like for example, may forensic, baka namatay po siya sa saksak or sa baril, so baka kailangan imbestigahan. So ano po yung klaro na parameters para masabi natin na, i-hold muna natin, wag muna natin ibiyahe, wag muna po natin ipalibing, ganun po. Yun po, ang komento po namin. Okay, salamat, attorney. Magandang punto yan. Pero bago ko sabihin ng aking personal na pagkakaano dyan, siguro, imbitahin muna natin si Kong. Kong, ano po ba ang palagay nyo sa mungkahi po ng ating DOTR? Maraming salamat po, Mr. Chair. I understand the concerns of the DOTR pagdating po dyan. Pero kung titingnan po natin ang penalty provisions ng panukalang batas, nakalagay po dito, any person or entity who withholds or otherwise causes directly or indirectly the withholding of Muslim cadavers, and then kung titingnan natin yung dulong line, or for other unjustifiable reasons, shall be punished. So, nakalagay naman po dito, Mr. Chair, sa ating panukalang batas, kung unjustifiable naman ang pag-conduct ng forensic examination, nasa hukuman na po para i-decide kung nagkaroon po ng paglapag sa ating panukala. That is why, Mr. Chair, I am of the belief naman na kahit magkaroon ng forensic interest, should the need arise, mabilis pa rin, hindi po mawi-withhold ng ganun katagal ang Muslim cadaver, and in-inform naman po ang mga kamag-anak ng yumao. Yun lang naman po, Mr. Chair, at maraming salamat po. Salamat po, Kong. Attorney, ano po ang masasabi niyo sa sagot po ni Kong doon po sa inyong ni-raise? Your Honor, klaro naman po, pero yung siguro hintayin na lang namin pag magkaroon po ng IRR, pag napasa po yung para, sige po. Sige po, Director Salik. Yes, good afternoon, Mr. Chair.
for the issue of involvement certificate, as I experienced before, yan ang malaking pinagtatalunan. Kasi karamihan ng Muslim cadavers napupunta yan sa Quiapo Golden Mosque. So one of the packages requirement is certificate of involvement. But this time, because of masyadong na-issue yan, parang inuwib nila. So I suggest for this bill na baka may add dito na magkaroon ng exemption yung certificate of involvement para clear na sa mga Muslim na wala talagang hindi na tayo magsisecure ng certificate of involvement dito sa batas na ito. Thank you very much. Okay, salamat po. Pakibigay na lang po yung posisyon nyo sa amin, attorney. Opo. Okay. Ngayon naman po, salamat po DOTR. May mga tanong lang po ako sa DILG. Okay, sir. Sa inyo po uli. Ano po ang posisyon ng DILG in a way? Kailangan po i-adjust ang requirement po ninyo sa pag-issue ng burial permit dahil sa panukalang batas po natin kung saan nais po nating payagan ang paglibing kahit na wala pa pong na-issuing death certificate. Ito pong requirement na ito is something na nire-require po ng mga local government. Siguro po pag lumabas na po yung ating batas, karapatang pag-a-adjust din ang gagawin ng ating local government to be able to abide by the law na after na maging batas na po ang ating bill. Sa gana po sa DILG po, sinusuportahan po namin itong bill na to at naniniwala po kami sa malayang pagsunod ng ating mga kapatid na kamusliman sa kanilang traditional burial rights in accordance sa paniniwala sa religious belief. Pero babalik po ako sa inyong katanungan, dito po sa pag-a-adjust, definitely po pag naging batas na po to, ang ating local government will definitely also adjust the way they issue their permits. And sa DILG po, susundan po namin ito pag may mga LGUs po na hindi sumusunod sa ating batas at papasok po kami para tingnan kung anong dapat gawin po. Salamat po. Yung pong, halimbawa, yung pong kapatid namin ay namatay ng weekend. Paano po kaya yun? Saan kaya pupunta yung pamilya niya kung wala namang tao sa mga opisina ng gobyerno? Siguro po, this is only speculation siguro at this point in time, Senator, no? But siguro pag dumating na po sa puntong naging batas na po yan, siguro magkakaroon po siguro tayo ng mainam na magkaroon tayong representation sa Liga at para maging organized po sa buong Pilipinas ang pag-a-adjust ng ating local government. Sa punto pong yan, tutulungan po namin kayo ang DILG para magkaroon po tayo ng pagpapaliwanagan sa ating mga kasama sa local government. Okay, maraming salamat po. Sa kasalukuyan po, ano po ang assistance ang ini-extend ng ating mga local government units para sa ating mga kapatid na Muslim, partikular po sa ganitong kaso na may namatay at kailangang agarang mailibing? Nasagot nyo na po ito kanina. Nasagot nyo na po ito. Baka review lang po ng ating mga legis. Actually, to answer that, ito po kasi ng LGUs po natin, may kanya-kanya po silang programa, no? Hindi po ito standard na pare-pareho. So may kanya-kanya silang mga batas na pinatutupad sa kanilang Depende po sa kanilang sanggunian. Depende po. So, mabuhay po, SP. Magandang tanghali po, SP. SP. Tangalan ko magbigay ng quorum sa'yo kahit naka-t-shirt ako. Kaya sabi ko, tutok mo na rin yung camera eh. Maraming salamat po, SP. At isa pong napakalaking kaligayahan po sa aming komite na kayo po mismo ang nagbigay sa amin ng quorum. At ito pong aming pinag-uusapan ay napakahalaga din po, SP. Dahil ito po ay patungkol sa sinusulong pong panukala para po sa agarang pagpapalibing po
ng mga Muslim na namatay. Maraming salamat po, SP. Baka gusto po magbigay ng panalita. Opo. Opo, ginawa namin yan patungkol dyan sa aming lalawigan. Andiyan ka pala, Bernie. Ba't andito ka? Ano ka na ba ngayon? Wala ka na sa SAF? Ginawa namin yan sa aming lalawigan. Ang ginawa namin basically is an interfaith cemetery. At binigyan pagkilala namin na iba't iba ang proseso at paniniwala ng kada relihiyon. At binigyang lugar namin ang isang marapat at dapat natin pagtuunan ng pansin. Kabilang dito, siguro maaaring timbangin ng ating ginagagalang-galang na chairman na i-require sa lahat ng public cemetery na magkaroon ng lugar specific. Dahil kakaiba talaga. Correct me if I'm wrong. Kakaiba po, hindi po ba? Imam, kakaiba yan eh. Hindi yan tulad ng ordinaryong huling hantungan, ika nga, ng Kristiyano, Katoliko, saksi o iglesia. At mas malaking lugar ang kailangan, hindi po ba? Na dapat i-provide sa lahat ng public cemetery. Ginagawa na po namin yan sa aming lalawigan ngayon. Nagtatayo kami ng public cemetery, interfaith sa lahat ng munisipyo. At siguro dapat panahon na para gawin itong requirements sa buong bansa na maaaring timbangin siguro at sukatin at pag-aralan ng ating kagalang-galang na chairman. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to thank our guests for your visit to the Senate. Sorry po kung nakaganto lang ako dahil hindi naman araw ng pagbibihis ngayon. Thank you and good morning. Maraming salamat po, SP. Napakagandang balita po nito. Hindi pa na ito, meron po tayong panukala. May bago pang panukala at galing pa po sa ating SP. Maraming salamat po, SP. Mabuhay po kayo. 1 minute suspension. Balik po ako sa DILG. Meron po bang naganap ng mapping ang ating LGUs na mga pinakamalapit na pwedeng Muslim cemeteries o meron ng Muslim cemetery upang ma-direct dito ang mga kamag-anak ng mga nasawing kapatid na Muslim? Meron na po bang ganung programa po ang DILG? I'm very sorry, Senator, because nagkataon lang na hindi ako familiar doon sa aming departamento kung nagkaroon na po ng survey sa ganyang bagay. Aalamin ko po at ipararating sa inyo ang bagay na ito. Maraming salamat po. Opo, mahalaga po kasi kung ito po yung magiging batas. Opo. Opo, napakahalaga po. Para naman po uli sa DILG at sa NCMF, sa mga pagkakataon po bang kailangan ng tulong? Nasagot na po ito. Nasagot na po ito kanina. DOH, para sa mga malubhang sakuna, nag-issue ang DOH ng ating National Policy on the Management of the Dead and Missing Persons during Emergencies and Disasters. Atin pong ikinagagalak na nakasaad po dito na religious and ethnic considerations shall be considered in the final disposition of bodies. Para po ito sa DOH po, kayo po ba ay may sapat na kapasidad para pagtuunan pansin ang mga religious requirements kahit na nasa kalagitnaan ng sakuna? Kaya po ba natin na within 24 hours mailibing na po ang mga labi ng ating mga yumaong kapatid? DOH? Mr. Senator, i-reiterate ko lang po yung aming IRR na na-sign noong November 23, 2021 na the DOH has been implementing policies and guidelines on burial requirements that are aligned with the intention of the proposed measure. The DOH Administrative Order 2021-0056 entitled Revised Implementing Rules and Regulation of the Code on Sanitation integrated and embedded the requirement for a death certificate before burial may be waived
in case of special circumstances when the death certificate cannot be signed in time of such deaths and must immediately be buried due to religious belief. However, the next of kin of the deceased shall complete the registration of the death certificate within 48 hours or 2 days after burial. Further, the health facilities and local health officers shall prioritize the certification and reporting of such deaths. Yun po, sir. Sir, yan po yung memo po nyo yan ngayon. Ito po yung existing na... Circular po nyo yan ngayon. Opo. Yan, umiikot po yan. Opo, 2021 pa po. Opo. Kaya malinaw po na hindi po, wala po kayong kontra kahit ano Wala dito po sa panukala na po ito. No? Kayo po ay 100%. Yes, 101 po. Yeah, ang galing. Meron pang 1% bonus. Ang galing naman. Sir, yung tanong niyo po kanina yung management of the mass death or casualty. Opo, halimbawa po, merong calamity, ganyan. Opo. I think sa DILG po yun babagsak na yung pag mass death. Yung kalik po na nangyari sa Yolanda, yung DILG po ang nag-manage nun pag marami na pong deaths. Okay, opo. Thank you po. Bali pa paano po pangbawa na clear na pwede na ilibing, ganun. Turnover na po sa DILG, ganun. O pag halimbawa, nagkalat po ang ating mga bangkay, ano? Halimbawa lang po, parang sa Yolanda, nagkalat ang bangkay. So ang first responder, hindi po kayo pala, DILG. Pag po kasi mass casualty ay DILG po ang may mandate. Kami po pag ano lang yung... Identification na po siguro. Opo. Okay. Salamat po, sir. Boss, naituro ka. Oo. Pasensya ka na. Sa'yo gumanon boss, ano po... I'm sure, Senator, meron pong interagency agreement on this matter, no? Unfortunately, wala pa po ako sa department on time ng Yolanda, but we'll try to look into it at ipaparating po namin sa inyo yung aming record sa DILG regarding this matter para makatulong sa pagbalasan nitong ating bill. Yes po. There's a process kasi sa civil registration pag mass death. Kagaya po yung nangyari sa Tacloban during the time of Yolanda. Ang initially po doon, the responsible person to cause the death registration is the local health officer. So I think doon sa experience natin doon, it was an intergovernment agency approach kung saan yung mga deaths ay kailangan mag-undergo ng autopsy to identify sino itong mga to. And I think ganun po yung nangyari doon sa experience po natin sa mass death sa Tacloban po. And then I'd like to add, Senator, since 2011, during the former NSO pa kami, nag-issue na po kami ng guidelines, yung Memorandum Circular 2011-02, there are special circumstances wherein the death certificate cannot be issued on time. So kasama po dito yung burial ng Muslim. So hindi po na natin minamandatory na kailangan may death certificate for the burial. But after the burial, dapat po dun sa guidelines po, dun sa revised IRR ng PD 856, ito yung Code of Sanitation of the Philippines, ay kailangan ma-report siya for registration within 12 hours. But I don't know if this has been superseded by that AO na binanggit ng ating Department of Health po ngayon. Pero even then, hindi na po na natin minamandatory na kailangan may death certificate bago siya i-bury for a Muslim death po. Ma'am, napakagandang madinig, ano? So sigurado ako 101% ka rin, ano? Na nakasuporta sa bill na to. We fully support, sir. 102%. 102%. Imam, may tanong ako sa iyo, brother, kasi nakalagay dito, ano po ang inyong rekomendasyon kung sakaling hindi po kaya mag-comply, hindi kaya mag-comply sa 24-hour requirement sa panahon ng sakuna? Kasi siyempre po, pag sakuna naman, hindi muna natin identify yan kung sino, matagal na panahon. So ano po, meron po ba kayong naisip na naparaan? Di ba sa Islam, tayo naman ay reason-based po?
yung tinatawag na darura, no? Necessity. Ang ating pilot, ang ating sample ay ang Saudi. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na Muslim morgue facility na kung alimbawa hindi maintain, ilagay lang doon. At dapat ay maganda. So kasi para to respect yung ating... sorry po, ulitin ko po, Imam. Morgue? Morgue? Yeah, morgue. Yung parang... Islamic. Storage ba? Yung storage na funeral storage na pang Muslim na dapat nandun. Yun din ang aking recommendation. Parang morgue po, morgue. Yeah, Opo, yeah. opo. Pero dapat ang mag-handle po ay Muslim priest o Muslim imam o imam po. So yun pa maging kwan natin dyan. Pangalawa, ang aking kwan din sa DOH, sir, no, Mr. Chairman, ay dapat din ay yung mga namatay doon sa ating hospital, lalo na sa public, ay dapat kasi nilalagay doon sa morgue. Dapat meron tayong separate na morgue pang Muslim. At ang mag-handle din ay Muslim din. Kasi para to respect po. Kasi sometimes, ito, experience ko po, na doon nilalagay din sa morgue na hindi po, kung baga ay not in proper o not tinatawag na not Islamic way o rights po doon. So dapat yun ang aking recommendation. Dapat lahat ng public hospital ay magkaroon po na separate po na lalagyan po ng patay. Kung sakali na hindi pa nakuha ng ating mga immediate family po. Thank you po. Salamat po. Kong, sa iyo ko ibabato to. Parang amendment ang hinihingi ni Imam sa iyong panukala. Pwede ba yun? May posible bang malagay mo dyan sa amendment mo yan na magkaroon ng... Ano pong tawag doon? Morgue din po ba? Janaza storage. Yeah. Yun ang kwan doon. So maganda naman. Dapat may facility din na dapat ilagay doon. Na, kasi sometimes ay hindi natin yung mga hindi walang kaya ay kasi sa hospital kapag ilagay na sa morgue. So dapat ilagay natin doon. Hindi po, pag-aralan po namin ni Kong kung paano kasi parang national yan. National. Sige po, pag-aralan po natin Kong kung paano. Dito naman po kayo pag nag-TWG. Salamat po. Kong, pag-usapan na lang natin. Medyo malaki yung scope. Opo, Mr. Chair. Opo. Si Sir, meron akong additional din. Opo. Ito din tungkol naman sa forensic examination. Sometimes may mga nabiktima na Muslim, yung namatay na binaril, o may talagang nangyari na talagang nawala. Pero kung I would like to advise the forensic sa ating PNP o sa NBI, dapat din ay kung may identify na Muslim yan, ay dapat ay ikuan po sa local imam na ito, may Muslim na matay dito, huwag natin ilagay doon sa morgue. Lalong na udlo. Dahil malaki ba yan, sir? Maputol kita, Colonel, pero bumabagsak sa PNP yan. PNP. Kailangan sagutin mo yun, brother. Kasi ang sabi ni Colonel, yung at kapatid natin ay yun nga po, sa paliwanag niya, na disgrasya, na baril o nasaksak. Pag alam ng Muslim, ano po ang aksyon po ninyo sa Salam Police? Tinatawag po ba sa inyo kaagad kapag meron pong Muslim na namatay o na-involve? Yung ating kapulisan naman, sir, ngayon, sir, meron na tayong Salam PNCO in all police station nationwide. So, at alam rin nila, sir, yan, once ang Muslim ay isang biktima, either ng shooting o anumang insidente, sir, prior kung meron mang kailangang i-forensic, di gagalawin yan, sir, hanggat walang prior clearance sa family. And usually, pag ganong insidente po, naiwasan lagi na ang isang cadaver ng Muslim ay na-involve sa forensic, nag-undergo ng forensic processes. So, pinapalo kaagad, sir, yung within 24 hours na ililibing po yun kaagad. Kaya unfortunately lang din, ang nagre-result din yun, instead na malaman natin yung katotohanan talaga nung kamatayan ng isang tao, dahil hindi nga nag-undergo ng process of forensic, sir, na wawala na, sir, yung pwede nating paggagamitan na evidence na para ma-identify sana kung ano ang nangyari sa bangkay na yon. So, usually, sir, sa side ng PNP naman at on my experience din, we always observe yung ating cultural rights and historical rights na within 24 hours na ililibing, sir, yan. Thank you, sir.
Imam, Colonel, sige po. Actually, last week lang at yung ating imam sa Batangas City. At ito ay, ang forensic naman, may internal, external. Hindi naman bibiyakin. Titingnan lang. Yun lang ang kwento. So, hindi naman nakakadlang na 24 hours. So, may nangyari dun na ating brother na foreigner, no? At tinawagan ako ng ating imam ng Batangas. Last week lang, And then after that, sabi nila, ito, nasa hospital na ito. Katapos, sabi ko, ano yan, foreigner. So, ang nangyari naman, ako po ay nakipag-ugnayan sa ating Bangladeshi embassy. At pinunta na naman. So, ang aking panito, mayroon na forensic naman, pero external yata. Kung baga, hindi namin tinignan kung saan binalil. So, yun, mayroon naman nangyayari. Ang aking sinasabi dito, halimbawa, namatay siya, namatay siya sa lansangan o kanyan, dahil hindi pa na Muslim. So, dapat, hindi na dalhin doon sa morgue. Kasi kung dalhin mo sa morgue, lalo pang ganito. Alam po, yan ang talagang katotohanan. Kasi ako, hindi lang ako 57 years old. Alam ko yan at marami pong eksperyensya. At sa yung aking mga kasamang imam, at doon talagang napupunta. So ang aking kwan dito, dapat kung Muslim siya, ay doon sa local imam. Halimbawa, Manila, doon sa Golden Mosque o doon sa doon sa center, doon ibigay na ay Muslim yan. Bahala kayo doon. Dadalhin doon. Huwag na lang dalhin doon sa morgue. Kasi kung dalhin sa morgue, 100% patong babayad na naman ng malaki. So yun lang aking experience ko yan Hindi ako nagsisinang, experience ko yan. Thank you. God bless po. Mr. Chairman. Sige po, Imam. Pag-usapan po namin ni Kong kung paano po natin yan ma-incorporate po kung mga concern po ninyo. Maganda po, kung ano po yung mga concern nyo, ilabas nyo na po ngayon. Baka meron pa po kayong nakahanda ba kayo dyan na statement po kasi patapos na po tayo. O sige po, pakibasa nyo na po kasi ngayon lumalabas tong mga concern po ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Senators, esteemed colleagues, and fellow countrymen, I have a privilege to present the position paper on the proposed law, an act requiring the proper and immediate burial of Muslim cadavers in accordance with Islamic rights. At the outset, I would like to extend my heartfelt commendation to the sponsoring senators as well as the Congressman for recognizing the profound significance of this matter to the Muslim community in the Philippines. Burial in Islam is not merely a cultural practice, but a religious obligation that holds profound spiritual and criminal significance. This process of burial is a deeply revered act governed by specific rights and ritual outlined in the Sharia or Islamic law. These rights include the washing of the body, ghusl, shrouding in a simple white cloth kafan, the offering of the funeral prayer, salatul janazah, and the immediate burial of the body. The important proper and immediate burial, the immediate and proper burial of the deceased in accordance with the Islamic rights is of paramount importance for several reasons. Una, respect for the deceased. In Islam thesis to honor and respect the deceased by ensuring their dignity and maintain even in death. Proper burial rites are an expression of this respect. The Quran emphasizes in the sanctity of human life and dignity. According to Al-Quran chapter 17 verse 70, and we have certainly honored the children of Adam. Pangalawa, spiritual purity. The front burial of deceased help maintain spiritual purity, preventing any undue delay that could be perceived as neglect or disrespect. The Prophet Muhammad SAW, peace be upon him, instructed in the Hadith 1315, has since the funeral rites. Number 3, emotional closures for the grieving family and community. The timely burial provide emotional closure, allowing them to fulfill
their religious duties and commence the mourning process with the peace of mind. Respect of the proper burial. In Islam, the act of participating in and ensuring the proper burial of the deceased is considered highly meritorious. The Prophet Muhammad SAW, peace be upon him, emphasized the great reward awaiting those who partake in the sacred duties. It is narrated in the hadith, whoever attends a funeral until the prayer is offered for the deceased will earn a reward equivalent to 1 kirat. And whoever stays until the burial will earn a reward equivalent to 2 kirat. The rewards of 1 kirat is said to be equivalent to the size of Mount Uhud. Yeah. Sahih, Bukhari, Hadith 1:3-5. The obligation of the community, kasi meron tayong tinatawag na fardu kifaya and fardu ain. So, ensuring the proper immediate burial of the deceased is a criminal obligation o fardu kifaya. Fardu kifaya. In Islam, this means that if a sufficient number of community members undertake this responsibility, the obligation is fulfilled for the entire community. However, if no one fulfills this duty, the entire community is considered sinful. May kasalanan, malaking kasalanan po ito. This underscores the collective responsibility and important place on this act within the Muslim community. The Quran reminds us of the importance of fulfilling our communal obligation. Quran chapter 5 verse 2, help one another in righteousness and piety, but do not help one another in sin and transgression. Conclusion statement. The proposed law, an act requiring the proper and immediate burial of Muslim cadavers, is in accordance with Islamic rights, is not only a commendable step towards honoring the religious practices of Muslim Filipinos, but also a reflection of the Philippines' commitment to religious diversity and respect for cultural differences. I offer my sincere prayer for the success of this proposed law, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant wisdom and guidance to our esteemed senator and the congressman as they deliberate on this important legislation. May Allah bless our country with peace, unity, and prosperity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Maraming salamat po, Imam. Imam, so 103% po ang support nyo? 110. Okay po. Kung meron na po kayong mga suggestion, bigay na lang nyo po sa amin. Yes, sir. Ni Congressman, kung meron po kayong gustong idagdag. Sa atin pong DOH, sir, 101%. Baka may gusto po kayong basahin. Nabasa ko na po kanina, pero may papadala po namin official position paper na sign ni Secretary Herbosa po. Thank you po. Maraming salamat po. Tatanong po ako sa, sir, kayo. Yeah, actually, I asked my secretary to look into our records kung dun sa tinatanong po ninyo kaninang mapping, no? And what came up is a paper from the National Commission on Muslim Filipinos that they did some mapping of the Muslim cemeteries. May lumabas po eh. Baka meron na po ang NCMF dahil sila po ang namamahala sa Muslim. Okay, salamat po. Boss, meron ka palang record? As of now po, unfortunately, we do not have a centralized record of this. But individually, yung regional offices po namin on a case-to-case basis would have it. But it is... yes, yung dito po sa NCR, but hindi po lahat hindi pa siya centralized. But based po dun sa conversations dito sa hearing po na ito, we would endeavor to push na maging national po yung recording because essential po yung data dito po sa ganitong klaseng hearing. And if I could, Senator, may isang, actually before po magsalita si Director Salik on our behalf, may concern lang po kasi kaming actually ni-raise when this particular bill was still in the House. We raised a particular concern where meron po kaming hindi lang po isa, hindi lang dalawa. It's quite a common recurrence for Muslim prisoners, yung mga nasintensyahan na sa Bucor po, where
a few of them balik Islam, a few of them born Muslims. But ang situation is may difficulty po in the policies being implemented sa pag-release ng body. We actually expressed this view dun sa House, and to our appreciation po, the manner at which yung Section 5 where the penal clause was included, it created yung portion po and for other unjustifiable reasons. But ang gusto ko po sanang i-clarify, and with the indulgence of our good congressman, kasi could it be considered unjustifiable if it's of agency policy? Kasi ang current policy is that apparently based po dun sa mga idinulong sa amin, for example, yung various clearances and permits that needs to be presented kay Bucor before i-release yung katawan, mahina po ang 4 na agencies na offices na kailangan puntahan ng pamilya. Apparently, limited din po yung kung sino pwede ang mag-transact. And in most instances po, ito yung mga nasintensahan na hindi rin po malayo mangyari na apparently what the policy is that pagpasok, pag sinintensya ka, pag nag-serve ka na ng sentence, may mga emergency contacts ka just in case may mangyari. But because ito yung mga sentensyado ng tao, hindi po malayong mag-iba or mawala na kung sino yung original na point person kung kanino pwede release. Ang nagiging dilemma po dahil nga sa ating mga kapatid na Muslim kailangan 24 hours. Yung availability na kung sino yung nandun, lilinawin, and all of these things is affected. So, although we appreciate greatly po that yung catch-all natin dito sa penal clause actually opens it to this, gusto ko po sanang linawin, paano po yung sa ganong instance? Agency policy, would it be considered unjustifiable? Agency policy siya ng gobyerno. So, if in that regard naman sasabihin natin hindi, dapat, then I suppose we might request po to have a more specific provision to include even NGAs, government agencies, na magkaroon ng across-the-board policy to be open to this. And surprisingly po, yung sa PNP, yung sa mga custodial natin, wala po kaming problema. In fact, one of the things that were highlighted po sa aming mga report is that pag yung detainee pa, wala kaming nagiging concern kasi because of Salam Police, because of the culturally sensitive na yung agency. But ang amin po is unfortunately hindi pa lahat. So yun po yung gusto ko sanang isik ng clarification. Sa nakikita ko naman, attorney, very open si Kong. Siguro kung ano yung suggestion nyo. Will, sige. Susunod kami. Kaya kayo national Commission on Muslim Filipinos, kung ano ang sabihin nyo sa amin, di ba? Gagawin namin. Kong? Maraming salamat, Mr. Chair, and I would also like to extend my gratitude to the NCMF for raising their concerns. After all, ang deliberations po na ginagawa dito sa Senado, it's part of the minutes and kitang-kita po natin, it's also part of the legislative intent of this proposed measure na kasakop po natin ang agency policies. So, Mr. Chair, with that, nagpapasalamat rin po ako na tinake up po natin ito sa agenda, and I am sure po na lahat po ng agencies, pati na rin po kami sa Kongreso, asahan niyo po na tutulong po kami para sa success po ng ating panukalang batas. Maraming salamat po, Mr. Chair. Napakaganda ng sagot ni Kong. Ikaw ang boss namin dito, tol. Kung anong sabihin mo. With that po, thank you very much po, Congressman. We just submit po our position paper and reiterate po yung concern, and we'll probably just include po siguro suggested phrasing nung legislation para po eventually po ma-tackle po siya. Maraming salamat po. Salamat, attorney. Baka si Sir Director Salik. Yes, good afternoon. Assalamualaikum, Senator. Sa aming pong tanggapan, the National Commission on Muslim Filipinos, in behalf of the Secretary Sheikh Sahabuddin Abdul Rahim, kami po ay nagpapasalamat po to sa House of Representatives, especially to the authors of Bill number 8925, an act requiring the proper immediate burial of the cadavers in accordance with the Islamic rights, and also to the member of the Senate, especially Senator Robin Hood Padilla, for considering the House bill to be discussed today in this public hearing. As a government agency that mandated to cater the welfare and well-being of Muslim Filipinos, we are exultant for the reason that our Congress has such initiative on the proper and immediate burial of our deceased Muslim constituent. This is a great help for our grieving constituent to be able to bury the deceased loved ones
accordingly and immediately. This is one of the concerns that has been brought to our office to provide assistance to grieving family on immediate release of their deceased loved ones, especially in the hospital and the morgues. For the proper immediate burial of the cadavers, for Muslim, it's not only a religious requirement, this is also to protect the living from any sanitary issues. Burying the dead body quickly can reduce the fear and anxiety that deceased body might decay and give off the odor of death. It is also a way of giving respect to the dead body. Furthermore, this is also some of burdens of family and loved ones of the deceased during the time of grief. When I read the bill, 8925, giving all the reasons the National Commission on Muslim Filipinos is fully supporting the passage of the bill. This is in the most look forward to the piece of legislation and with high hopes that it will be enacted or passed into law. Lastly, the Commission expresses the humble gratitude to the members of the House of Representatives who authored the aforementioned bill, Honorable Representative Princess Rehan M. Sakaluran, Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro, Welter Falma, Mujibi Sataman, Munir M. Arbison, Baidim Paul Mastura, Siti Amina, Gibran sa Dimapuro, Congressman, the President of Congressman D.C. Abalos, Dimsar M. Sali, Deputy Speaker Yasser Balindong, the Congressman si Alonto Adyung, Muhammad P. Paglas, and Manuel Husi Dalipi, and of course, to our persistence and hardworking Senator Robin Hood Fadilla and other members of the Senate, we thank you, sir, and Barakallah for your efforts in addressing the needs of our Muslim constituents. Thank you very much. Sir Attorney Al Vincent Delgado, sir. Yes, Mr. Chair. Good afternoon po. Again, Mr. Chair, DOTR supports the policy of recognizing and respecting the right of Filipino Muslims to bury their dead in accordance with their religious customs and beliefs. Mr. Chair, I will submit our position paper. Likewise, Mr. Chair, we support the bill of this bill, Mr. Chair. Maraming salamat po. Galing na po tayo sa 108. Kayo po ba, Attorney, 109? Payag po ba kayo? 109%? 200%. Ayun, 200%. Nako, salamat po. Aba, naman po tayo sa ating PSA, Philippine Statistics Authority. Meron po kayong, kanina po, sinasabi nyo, nakasupport po kayo. May gusto po ba kayong basahin? Thank you, Senator. Actually, we will be providing the official communication to your office ng aming inputs. But I'd like to put on record, number one, sir, on the concept of timely registration for any vital event, birth, marriage, or death, which is within 30 days. So nakita kasi namin dun sa Section 3, reporting to the local health officer within 30 days to be shortened. For your consideration, if pwede po bang within 5 days after the burial, for the consideration of the body. And then second po is dun sa section, that was in Section 3. Then in the last part, I think dun po sa before Section 6, Senator, within 30 days after the occurrence of death, yun po yung kinoconsider natin na timely registration. So, we defer to the legislation kung ano po yung time ng reporting to the local health officer. Pero sa pag-reporting po, dapat nakasama na yun yung 30 days. Registered na po siya for it to be considered timely and aligned po sa ating civil registration rules po. And then, and in Section 6 po, sir, we suggest to include PSA for the
agency to be included for the preparation of the IRR. And then, sir, we also want to, as I mentioned a while ago, yung significance nung inclusion of our imam for the notification not only of death, actually pati nga yung birth, for especially for the community deaths. No? So, kailangan po natin sila. Pag sa hospital kasi nakaka-capture na po yan ng ating registration to the health facilities. But we have a problem in capturing yung mga community or home deaths. So, we would like to involve po sana if we can tap our imam for that role po. Thank you very much. Maraming salamat po, ma'am. Bibigyan nyo naman po kami ng position paper po ninyo. So, ma'am, may 200% doon. Ikaw ang ilang... Sa kami, sir, in the PSA, we fully support because we want to increase the death registration rate, especially in our Muslim brothers. We want to provide a quality death statistics and the causes of deaths po. Thank you. So, mga 201 yan. Pwede rin, sir. Salamat po. Parang pwersahan ba? Sir Muarip. Sir, sa amin, sir, sa Salam Police Center, sir, we are fully supporting this bill, and personally, I'm very much happy because I have experienced these things, sir. And with this passage of this law, it will lessen the burden of our fellow Muslims whenever they will encounter this kind of problem, sir. Thank you, and Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam, rahmatullah. Sir General Banak, sir, PNP. Salamat po, Mr. Chair. Mula po sa pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunan ni Police General Romel Francisco Marbil, pinapabot po namin ang aming taos-pusong pagsuporta sa panukalang Bastas Stato dahil ang Muslim community po ay bahagi ng komunidad nating pinaglilingkuran. At sa bagong Pilipinas, ang gusto lamang ng kapulisan ay maging ligtas ka. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sir Bayan. Chairman, let me just read an excerpt of our position paper. We are, of course, going to give the committee. The department staunchly support legislative measures aimed at promoting and safeguarding the religious belief and tradition of indigenous cultural communities, including Muslim Filipinos. On that score, the department interposes no objection to the passage of the proposed legislative measure, which mandates the proper and immediate burial of Muslim cadavers in accordance with Islamic rites. The passage of the measure will ensure the rights of Muslim Filipinos to preserve and freely practice their traditional burial rites in accordance with their religious belief. Again, we support the bill, Chairman, and we hope it passes soon. Maraming salamat po, Sir Bayan. Ma'am, na ating DSWD. Thank you po, Mr. Chairman, for inviting the DSWD to be heard in this forum. DSWD, as we know, is the social safety net of anyone who needs financial assistance, and we will always be open to anyone who need it. No discrimination of beliefs, no discrimination of ethnicity. The financial assistance from DSWD is open to all. Thank you very much. Ma'am, ilang percent ang support mo? May 201 na doon, ma'am. Dahil po ang ang sunnah sa Islam, 300% po. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayo po ang aming tagapagtanggol sa Kongreso, Sir J.C. Abalos. Mr. Chair, gusto ko lang po kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat po sa inyo dahil natakal po natin ngayong araw ang panukalang batas na ito na napakahalaga po. Expect po, Mr. Chair, ang full cooperation po ng aming opisina kung ano po ang maitutulong namin sa success ng passage ng ating bill. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa inyong lahat. Baka meron pong gustong magdagdag. Wala na po. Kung yan po ay sa aking pong palagay ay nasakop na po natin ang mga kinakailangang diskusyon tungkol sa panukalang batas, tungkol po sa tamang pagtrato sa mga labi ng isang namayapang Muslim. Dahil po dito, iminumungkahi po ang pagtatapos ng ating pagdinig sa araw na ito. At obvious naman po na wala naman pong mag-o-object.
ating pong itala na wala pong nadinig na pagtutol. Sa gayon, ito po ay ina-announce na po natin na adjourn na po ang pagdinig na to. Maraming salamat po.